Luzon, Visayas at Mindanao, the second around. Yan, no? Of course, pagpasensya nyo na po kanina mga kapatid at ito nga po, no, hindi nakikisama yung ating mga technical ito. Pero of course, no, nagbabalik po ang Acro TV and we're asking everybody to share this live. Tulad po ng sinabi natin kanina, napakahalaga po ng ating pag-uusapan ngayon ng mga kapatid, no? And by the way, binabati rin po natin ang mga kapatid natin, no, na nasa labas ng bansa, saan lupalop man kayo ng mundo. Abangan niyo po ang live na ito ngayon at makakasama natin ang one of the very famous and very handsome Alpha Kaparo, no? Joel Miguel Lopez. So bro, welcome back po dito sa Acro TV. Oo nga, matagal-tagal na din pero salamat, nagkita naman tayo uli. Yan bro, no? And of course, salamat bro. The last time that nagkaroon po tayo ng party dyan sa Maynila, ang ating pong Brad GML po talaga nagbigay po ng oras para umattend po dito sa pagkikita ng mga kapatid natin dito sa Acro TV. Yan, no? So, please make sure mga kapatid na paki-share lang po ang ating live for today at napakahalaga po ng ating pag-uusapan, no? Luzon, Visayas, Mindanao, definitely kailangan niyo pong marinig ito. Ang title nga po ng ating pag-uusapan ngayon ay True Lies. So ano kaya ang ilalabas ng ating Brad GML? But before that, Brad GML, go ahead po. Bumati po kayo sa mga viewers natin ngayon sa Acro TV. Magandang gabi sa lahat ng mga kapatid namin na nanonood ngayon dito sa Acro TV. Lagi lang po tayo, doon lang po tayo sa totoo. Minsan na po tayo nagkamali. Brad GML po, nagkamali pong minsan. Pilit po natin tinutuwid ang ating pagkakamali. Mabuhay po kayo lahat, mga kapatid. Yan, and of course bro, no? Yung ating memo ngayon na lumalabas, yung no? Yung pag-accept muli ng ating National Council bilang isang membro sa ating kagalang-galang na kapatid, Brad GML, and congratulations with that bro, no? At least nakikita natin sa kapatirang Alpha Kaparo na nagkakaroon po talaga tayo ng proseso. Tama. Yan, bro. So, yan bro, ano ba ang pag-uusap? Mga kapatid, siguro, paki-share lang po ito sa inyong mga chapter, sa inyong mga tawag dito, konseho. Sa ganun po ay marami pong makapanood sa atin sa gabing ito. And definitely, kailangan pong malaman ito ng buong kapatiran ng Alpha Kaparo kasi napakahalaga po yata ng pag-uusapan ngayon kasi from the word itself, yung title po na binigay ng ating guest for tonight is True Lies. So, ibig sabihin may katotohanan at tinatama po ba yung kamalian? Tama po ba yan? Yung meaning Tama. Yung mga totoong mali, totoong kasinungalingan. Yun po ang iano natin, papaliwanag po natin sa mga brads natin na nakikinig ngayon sa atin, Brad Brian. Yun. So, yan bro, baka gusto mo pong batiin yung mga viewers natin ngayon for habang hinihintay po natin, no, makiat yung mga viewers natin. Sa mga nanonood na mga brads, saka sis, sana po nasa mabuti po kayong kalagayan lahat. At makinig lang po kayo at panoorin nyo to dahil yung sasabihin ko ay yun po ang katotohanan. Pag yun ay pinasinungalingan pa nila, magsisinungaling uli sila. Dahil nagsasabi na tayo ng totoo, dapat po maniwala po. Yun lang po mga vlogs. Makinig lang po kayo mga sis, mga nakikinig at nanonood ngayon sa Acro TV. Yun. So, yan mga kapatid, of course, binabati po natin and belated happy birthday sa ating founding father, Jose Boychua FF brother. Po siya dito, nag-comment po siya, dapat pakinggan lahat ang sasabihin ni Brad Joel Miguel Lopez para hindi tayo malinglang. Lahat ng sasabihin niya ay may bas-bas po ako. Yan, so pinatutuhanan po ng ating founding father Jose Chua na lahat ng ilalabas ng Brad Joel Miguel Lopez for tonight ay binigyan na po ng basbas ng ating FF Boy Chua. Yan. So long live po sa inyong lahat and we do hope please do share this live. Sa ganun po ay marami pong makarinig ng mga sasabihin po nila
sa gabi ito. So, bro, siguro, bigyan mo naman kami ng slight information kung ano ba yung pagdidiskussan natin for tonight. Ito yung mga tungkol sa OPSI Baste. Mga yung grupo nila Rolly Panginiban sa San Sebastian. Liliwanagin lang natin para hindi malabo, para hindi naliligaw yung mga branch natin kung ano talaga ang totoo. So bro, bigyan mo nga kami ng konting background. Ano ba yung OPSI? Ang OPSI, Brad Brian, ganito yan. Sinasabi nila dati na ang OPSI at ang ACRO ay nagsanib puwersa, nag-merge. Pero kung ako tatanungin, Brad Brian, OPSI ay inabsorb lang ng ACRO, hindi merging. Bakit? Kasi nung panahon na yon, ang ACRO ay kalat na sa UBELT, sa University Belt. Meron na tayo sa Mapua, meron na tayo sa FEU, meron na tayo sa UE. Ang OPSI ay Basti lang, San Sebastian lang. Kaya sa palagay ko, hindi matatawag na merging yan. Inabsorb lang natin sila. Ganun yun. Yeah bro, i-cut muna natin yan. Masyado pang mainit, entrada pa lang yan mga kapatid. Hindi, totoo lang ang sinasabi natin. Yun lang ang pinatotohanan lang natin na hindi merging ang nangyari, bro. Ang nangyari, inabsorb lang ng Alpha Kappa Rho ang OPSI. Yun ang totoo. Naiintindihan ko po yan, yung ibig sabihin from the word merging, ibig sabihin nagsanib puwersa. So ilang persento kaya yon at dito sa persento nito, dapat definitely may Tatlong lang yata sila dun eh. Or at least. Yan po yung ating clinical ngayon. Pero pag sinabing inaccept, inabsorb. Yun ang correct term. Okay po, yan. So anyway mga kapatid, siguro, okay, let's start. Marami-rami po tayong viewers ngayon. Almost, mamaya, siguro may katanungan dito at ating babalikan mamaya yan. Bakit daw po kinuha ang paso at handshake? Actually, meron din pong sagot yan si FF Boy the last time nung I think napanood ko rin sa social media. Pero siguro mamaya mga kapatid, please feel free pagkatapos pong i-present ng ating kapatid na Brad Joel Miguel Lopez ang kanyang mga sasabihin ngayon, ay siguro po magkakaroon po tayo ng katanungan via dito sa ating Brad Brian, excuse lang Yung mga nagtatanong, pwede natin sagutin yung kung pagbibigyan mo ko, sasagutin ko yung mga katanungan nila para kahit papaano mabigyan katugunan ng mga tinatanong nila. Yes bro, mamaya po siguro mas maganda magtanong okay. Sa inyong presentation at para sa ganun ay magtuloy-tuloy po tayo. Yan Sige. So, ano po ba ang nagtulak sa iyo ngayon, no? So, umpisan na po natin. Ano po ang nagtulak ngayon para kayo po ay muling magpa-interview dito sa Acro TV? Saan po ba ito nanggaling? Ano po yung punot dulo nito? Bakit po kayo ngayon bumabalik dito sa Acro TV? Naguguluhan kasi ako. Ang gusto natin kasi maliwanag. Gusto natin ng pagkakaisa. Pagkatapos meron naman mga elemento dyan na ibang sinasabi. Gumugulo lalo. Paano tayo magkakaroon ng unity? Sinisimulan nga natin. Ayaw nga nila makipag-unity. Hindi naman nanggaling dito sa NC ang ayaw makipag-unity. Alam naman natin yan na lahat sila tanggap. Pero may mga personalidad dyan talaga at matindi talaga ang banat nila sa NC, kaya siguro hindi sila tinatanggap. Ngayon, kung makipag-usap lang sila maayos, sana nagkaayos na matagal na. Bakit kailangan pa hintayin ng 50th anniversary, August 8 sa MOA, bago sila makipag-unity? Sana, bago pa lang dumating ang anibersaryo, nagkaroon na sila ng pagkakataon o nagkumilita silang makipag-usap. Hindi nila kailangan antayin ng August 8 para makipag-usap sila.
Hindi ano yon kasi ang para sa akin kasi yung selebrasyon na yon, nangyari na yung selebrasyon, dapat before that, yung sinasabing unity, nakipag-usap na sila. Hindi yun doon pala sila makikipag-usap. Para lang sa akin yung Brad Ryan. And of course, bro, kung babalikan ko nung during the event, nag-speech po ang ating founder Boy Chua. Ang sinabi niya, lahat po ng mga kapatid natin na gustong na hindi naman sinabing bumabalik, kung gustong makipag ay willing pong yakapin at tanggapin ng ating mahal na founding father, FF Boy Chua. Yan, malinawanag po yan. Nagkakalat po ngayon dito sa ating social media po yan, na yan po ang sinasabi ng ating founding father, Jose Boy Chua. So bro, bumabalik po kayo kung parang kanina, kaya po kayo nagpapa-interview ngayon kasi may napanood po kayong interview. Hindi. Bago ko mapanood yun, binala ko na talaga magsalita. Bago man yun, binala ko na kasi magsalita talaga dahil may nabalitaan din ako na sabi ni Rolly na ako raw taga-bulong kay Founder Boy. Which is hindi totoo yun, Brad. May sariling disposisyon yung founder natin. Alam ka namang makinig sa akin yun ng ganun-ganun lang. Di ba? Opo. So, ibig mo sabihin, bro, actually, kung babalikan ko, I think 2 months ago pa yata tayo or definitely ganun. Pero hindi po nagtatakpo yung oras kasi medyo busy po tayo. So, anyway, bro, so go ahead, bro. Siguro, umpisan nyo muna doon sa sinasabi nyo ngayon na may certain person. Pakiulit ko yung pangalan niya, bro. Si Rolly. Yes, Brad Rolly. Panganiban? Ano pong sinasabi niya, bro? Na sinasabi niya na nakarating sa akin na ako raw ang taga-bulong kay Founder Boy. Which is hindi totoo yung Brad Brian. Alam natin na may sariling pag-iisip ang founder natin na hindi basta-basta makikinig kung kini-kanino lang. May sarili siyang disposisyon. Kaya, Brad Rolly, hindi totoo yung sinasabi mo. Yun, maliwanag yun. Napakatalino po ng ating founding boy Chua, founding father boy Chua, na hindi po basta-basta siguro makikinig kung kani-kanino lang, bro, no? Yan, bro. So ano pa yung patutuhanan ngayong mga ikukwento ko, Brad Brian, kasi mas maganda ikwento natin, no? Ganito yan. Sinabi nga nila na nagkaroon ng tawag nito, merging. Pinaliwanag ko kung sa akin yon, sarili kong opinion yon, na kung merging yon, hindi merging ang tawag ko doon. Ang tawag ko doon, inabsorb lang sila. Ngayon, ipapaliwanag ko yung ritual. Wala naman tayong pag-uusapan sa ritual. Kung galing kay Rolly yan, wala namang problema yon. Pero ang handshake, hindi ko masasabing siya. Sa kanya galing, dahil may sariling handshake ang Alpha Kappa Rho nung wala pa siya. Hindi naman magkakaroon ng isang fraternity, hindi mabubuo kung walang sariling handshake. Ngayon, sinasabi nila ang handshake daw natin, yung hiwalay na ganyan na nakaganyan. Totoo yon. Inadapt natin yon dahil sa usapang pagka nagkasama o merging, kung sinasabi lang merging, nagsama-sama na, wala nang lalabas na opsi. Hindi na sila opsi. Wala nang history na opsi lalabas, acro na sila. Yun lang yun. Pero hindi nangyari yun. Nandito si Rolly, salita ng salita, wento ng wento, siya lang nakakaalam nun, sino ba ang magpapatunay na ang sinasabi niya, totoo, iilan, 1, 2, 3? Yun lang sino ba? May sasabihin pa sila na magbibigay ng 20K, ng 20,000, na kung mapapatunayan daw na founder daw, si Founder Boy ng Acro. Kalukuhan yan. 20,000, talo na siya. Ang dami na ngayon magsasabi na talagang founder ng Acro si Founder Boy Chua. Ilan 20,000 na ibibigay niya niyan? Baka mamulubi siya niyan. Ito pa, Rolly, no?
Sa akin, walang masamang tinapay sa akin eh. Natandaan mo, in-interview pa kita dati. Tinatanong ko sa iyo, ano ba ang gusto mong maging? Gusto mo bang maging isa sa founder ng Acro? Ang sabi mo sa akin, hindi bro, sabi mo sa akin. Ang sabi mo sa akin, gusto mo lang i-recognize ang Baste, Acro Baste. Eh di ba ginawa na yun? Kaya nga Acro na kayo ngayon kahit hindi kayo napaluan eh. Oh, hindi pa ba ano yun? Di ba Rolly? Sana man lang, kung magsasalita ng ganyan, eh talagang lihitimong Acro ka. Hindi ka naman napaluan. Punta ka sa akin, papaluan kita para maging Acro ka. Libre na nga kayo. Hindi na nga kayo dumaan sa palo eh. Instant Acro kayo eh. Oh, ano pa naman, ba't kailangan pa lumabas yung mga ganyan? Eh, meron kayong gentleman's agreement. Dati na, pag naging Acro kayo, wala nang lalabas yung mga ano ng sinasabi yung OPSI, history ng OPSI, ng Acro Baste. Oh, eh bakit hindi mo ginawa yon? Ibig sabihin, wala ka isang salita. Wala kayong isang salita. Oh, simple lang naman yun eh, di ba? O kung meron isang salita kayo, ba't may mga lumalabas na ganyan ngayon? Sasabihin mo, ikaw ang founder ng ritual. O sige na, ikaw na founder. Tapos ano sasabihin mo? Sa'yo rin ang hand sign. Saka ang handshake. Ganito yan, Rolly. Nung panahon na wala ka pa sa Acro, sila founder boy lang, ang kamayan nila, tama yung sinasabi mo, hindi parang SRB. Ang SRB, sarado yun eh. Yung parang ikinasama lang yung kamay mo, nakaganyan lang, oh. Ayan lang, oh. Oh. Di ba? Ganyan? Oh, nakaganyan lang. Oh, meron na silang ano noon. Inadapt lang yung sinasabi mong handshake dahil sa usapan na after that, tumayag na nga sila, na after that, wala nang lalabas na history ng Baste. Oh. Di ba? Simple-simple lang yan. Hindi ka ba masaya niyan, Rolly? Hindi ka na nga napaluan sa Acro. Acro ka instant? O ba? Eh kaming mga naghirap sa Acro, hindi naman ganyan eh. O, ako pwede rin pala akong ganun. O, kung meron ka isang salita, meron gentleman's agreement na namamagitan, at sinunod mo yon, eh wala na pag-uusapan ngayon. Ina-acknowledge naman kayo ng nila founder boy, yung Acro Baste, dahil yun ang sinabi mo sa akin nung in-interview kita. Maliwanag yon, Brad Rolly. O, saka wag mo sasabihin na ako ang taga-bulong kay Founder Boy, which is not true. Hindi totoo yun. Hindi ko nga maano ngayon kung patawagin pa kitang Brad Rolly sa ginagawa mong ganyan eh. O, saka gusto mo ng ebidensya. Sino magpapatunay sa'yo? Sino? Sino mga magpapatunay sa'yo na sabi mo ikaw ang founder? O, sige, founder ka na ng OPSI, pero hindi ka founder ng Acro. O, di ba? Maliwanag yon. Gusto ko lang Di ba? tanong, bro. Kilala mo ba si ano? Di ba sila Alex Ramirez o sila Jerome o di ba? O si Eddie, kilala mo ba 'yon? Eddie, ikaw siguro 'yon. O alam mo, marami akong pagpapatunay na yung mga sinasabi mo, nagkita kayo nila Founder Boy ilang beses na at may magpapatunay na nagkita kayo. Ilabas mo, sino ba yun? Oh, di ba? Ngayon, tinatanong ka, nung in-interview ka, tinatanong ka kung ano ang Delta Kappa Rho. Hindi mo masagot. O mag-aano ka na marami ka nang alam sa Acro dahil nandun ka, nauna ka nga. O, dahil sabi mo, mas may edad ka. O, huwag ganon, Brad Rolly. Doon lang tayo sa totoo. Huwag mong paniwala. Huwag mong yung mga brads na mga millennial o sa mga ibang huwag mong paniwalain. Gusto mo ba sabihin ko sa kanila na hindi ka napaluan sa Acro? Oo. Di ba? Hindi maganda yun eh. Dahil tapos na yung usapan na yung Acro ka na nga eh. Kaya lang, hindi mo pinahalagaan yung gentleman agreement, which is hindi ka naman kasama na nag-usap-usap sila. Siguro mga ilan sila, pero hindi ka kasama doon, Brad Rolly. Yun ang totoo. Oo. Tapos i-dare mo pa yung mga ibang brad na patunayan na si Founder Boy ng Acro. Ba, 20,000 pa. Eh, ilan naman papatunay sa'yo? Pag halimbawa na patunayan, eh, madaming lalabas kang 20,000. Di ba, Brad Rolly? Hindi ako nakikipag-away sa'yo, Brad Rolly. Tinatama lang natin mali.
sinasabi mo, Alzheimer's, may Alzheimer's siguro si founder mo, baka ikaw ang meron. Hindi, ano-ano na sinasabi mo eh. Hindi na ano, sabi ko dati, nag-usap tayo, kung natatandaan mo, ang una natin pagkikita, dyan sa may Pantrangko. Nag-usap tayo, sabi ko, Brad, wag mo nang guluhin. Wag mo muna isabay yan. Wag mo muna isabay. Ayusin muna natin yung unity. Kung natatandaan mo yon. Ang pangalawang kita natin, nung in-interview kita sa Aberdeen, o ano ba sabi ko sa'yo? Ano ba gusto mo, Brad Rolly? Maging isa ka sa founder ng Acro? Ang sabi mo sa akin, hindi bro. Ang gusto ko lang, ma-recognize ang Acro Baste. Which is ginawa naman, recognize naman, Acro ka na nga eh. Acro ka na nga, kahit hindi ka napaluan. O, ngayon, ano yung mga sinasabi mo? Huwag ganon. Doon lang tayo sa totoo. Di ba? Kaya nga, yung pagsisinungaling mo, pinatututuhanan ko lang. O, sige. Yung ritual na sinasabi mo, bakit walang ritual ang mga founders? Bro, bago ka pa lang dumating, wala talaga mga ritual mga founders, kaya ang mga ibang senyores, yung mga 1973, walang ritual eh. Pinanindigan na nila yon. Dahil yung talagang una. Ngayon, dumating ka, sinabi mo, binigay mo yung paso, thank you. Dahil ako, may paso rin ako. Oh, pero wag ganun na. Daldal ng daldal, wento ng wento, walang wenta. Brad, wag ganun. Oh, sabi mo, matatanda na, wag nang ganyan. Gusto mo pa paunis hukay mo yung ganyan? Di ba? Hindi kita inaaway, Brad. Sinasabi ko lang yung totoo. Nag-usap tayo. O, di ba? Tinatanong kita. Sasabihin mo, ikaw founder ng ritual. Wow! Walang ganun, Brad. Walang ganun. Ikaw founder ng handshake. Ang handshake, inadapt lang natin. Yun ang sinabi nyo. Pero, after that, meron gentleman agreement nga. Hindi mo naiintindihan kung ano sinasabi. Siguro wala ka nga doon. Ikaw ang nagsisinungaling. Hindi ka nga, talagang hindi ka kilala ni Founder Boy eh. Oh, Brad. Oh, yun ang totoo. Sabi mo, nagkita kayo, may sinasabi ka ba sa ano? Yung meeting na nasa likod ng UST, andun ka ba? Nung nagkaroon ng meeting, wala ka naman dun eh. Oh. Di ba? O kung talagang ikaw ang pinakamatanda dyan sa Baste, ituwid mo kung ano yung talagang tama, Brad. Sabihin mo yung totoo. Huwag yung sasabihin mo, nakita kayo ni Founder Boy, hindi ka nga kilala eh. Hindi ka nga kilala eh, di ba? O paano kayo nagkita? O buti pa nga yung sinasabi mo mga ibang co-founders mo dyan sa Baste. O, kilala ni Founder Boy eh. Binanggit pa nga sa akin mga pangalan ng mga nakasama niya, pero ikaw, hindi ka niya natatandaan. Ganun lang yun, Brad. Saka, pasensya na, yung sinasabi ko kaninang hindi merging ang nangyari, kundi absorb. Sa akin, sariling opinion lang yon. Dahil kayo, sa Basti lang kayo, Brad eh. Sa Basti lang kayo, ilang kayo? 30? Paano kayong magkakaroon ng merging? Ang dami na namin sa paligid ng Basti. Di ba? Doon lang tayo sa totoo. Huwag naman sabi na, okay na nga yun eh. Payag na nga ako doon sa merging eh. Pero dapat, nagpakatotoo kayo sa salitang sinasabing gentleman's agreement. Kung alam mo yun, kung nandoon ka na nag-usap-usap sila, wala ka doon eh, kaya hindi mo siguro alam yun. Ngayon, usapan, wala nang lalabas na history ng Baste. Pero bakit lumalabas ngayon? Pagpapatunay lang yan, Brad, na wala ka doon sa usapan. Di ba? Kung nandoon ka, sa edad mo pa naman yan eh. Siyempre, huwag ka na mag-ano dahil ikaw rin na mapuputukan. Di ba? Founder ka ng ritual founder. Walang founder ang ritual, Brad. Walang founder ang ritual. Yung ritual, inadapt lang sa inyo. Okay yun, walang problema yun. Sabi ko nga sa'yo, may ritual din ako eh. Pero yung sinasabi mo, ba't yung mga founder, talagang Acro sila, wala silang ritual. Nung wala ka pa, wala talaga mga ritual yan, Brad. Gusto mo, magbibigay ko sa inyo ng mga 73. Mga batch 73 na walang mga ritual eh. Ngayon, sige. Sila Brad Arnel, Founder Arnel Lorenzo. Palagay mo, sabi mo may ritual kasi nasa Basti sila. Lumipat sila ng Basti. May adapt nga yun. Siguro kaya inadapt nila yon dahil meron kayong
maginoong pag-uusap na pagkatapos doon, lahat-lahat, wala nang lalabas. Pero ba't ngayon, ang dami lumalabas? Yun nga, bro. Hindi, Brad, hindi ako galit sa iyo, ha? Pinapaliwanag ko lang kung ano ang tama. Di ba? Ganun lang yun. Ganun lang kasimple yun. Ngayon, sana hindi sasama loob ko kung magsasalita ka ng ganyan kung talagang lihiti mong akro ka, nagpapalo ka sa akro. Kaya nga sabi ko sa iyo, Brad, punta ka sa akin para maging akro ka. Papaluan kita. Ganun lang kasimple. Lalabas mo yung history ng OPSI. Lalabas mo ang history ng OPSI. Akro nga, may sinasabi ka pang alpha kappa kappa. Saan mo nakuha yung alpha kappa kappa? Di ba? Wala namang alpha kappa kappa. Ikaw na nagsasabi niya, nililito mo lang yung mga tao. Nililito mo lang yung mga Brad. Sige Brad, saan mo nakuha yung alpha kappa kappa? Sige nga. Walang alpha kappa kappa. Kung may sinasabi ka dati, na bago magkaroon ng agro, may pinasukan si Founder Boy na fraternity, hindi alpha kappa kappa yun. Yun yung Alpha Iota Rho. Ha? Kuha mo? Ngayon, alam mo na, ha? At least, kahit papano, alam mo na ngayon. Walang Alpha Kappa Kappa. Hindi totoo yung mga Brad. Yung sinasabi ni Brad Rolly na may Alpha Kappa Kappa. Alpha Kappa Rho. Saka yung Rho, hindi kinuha sa pangalan mo yon na Rolly. Ano ka? Hello? Alpha Kappa Rho. Alpha Kappa Kappa muna. Inalis yung Kappa. Pinalit yung Rho dahil pangalan mo yung sa Rolly. Mali ka dun, bro. Huwag kang masyadong mag-assume. Alpha Kappa Rho nga hindi ka naman miyembro nun Inabsorb ka lang nun Di ba? Kaya nga sabi ko sa iyo, total, nilabas mo na naman yung mga ganyan-ganyan mo na wala kang sarili paninindigan. Hindi mo kinikilala yung gentleman agreement nung panahon na yun, kung nandun ka man. Papalo ka muna sa akro. Saka ka magsalita-salita. At least akro ka. Di ba? Ganun lang yun. Saka hindi ako bulong ng bulong, ha? Ano mo lang yan? Nagsasabu ka ba? Grabe ka. Ano-ano pumapasok sa ano mo. Brad, sana, hindi ko nasasabihin to dahil narinig ko rin na sinabi mo na taga-bulong ako. Hindi ako bubuyog, bro. Marunong lang akong kumilala ng tama. Nagkamali man ako minsan, Brad. Nagkamali man minsan ako. Pilit kong tinutuwid. Kaya yung mga iba, okay lang yun, pinababayaan ko sila na sila na mismo makita kung anong totoo. Yung mga ibang naisama ko man dito, napaliwanagan ko, pero hindi ko kayo maisa-isa lahat, mga Brads. Hindi ko kaya isa-isahin, paliwanag kung ano talagang totoong nangyari. Ganun lang yun, mga Brads. Rolly, wag nang ganun, ha? Wag nang ganun. Ha? Ngayon, kung gusto mo magdaldal-dal, papalo ka muna sa akro. Gusto mo rin naman malaman yan Gusto mo malaman ng buong kapatiran paano ka magiging akro? Hindi ka napaluan. Hindi ka ba niyan na nasama ka sa akro na sinasabi niyo nag-merging? Tarangalan mo yon, Brad Rolly. Ganun yun. Hindi yung ano-ano sinasabi mo. Dakdak ka ng dakdak. Hindi kita inaaway, Brad, ha? Pinapaliwanag ko lang kung ano talagang totoo. Dahil puro kasi niwalikan yung malabas sa bibig mo, tanda-tanda mo na. Di ba? Sasabihin mo pa na magbibigay ka ng 20,000 para kung sino makakapagpatunay na founder sila, Founder Boy at yung mga ibang founder. Kalukuhan yan. Inabsorb ka nga Di ba, Brad? Inabsorb ka lang Bakit kailangan mong patunayan na hindi sila founder? Ano ba yung pinagsasabi mo? Ano ba yung lumalabas sa bibig mo? Nag-iisip ka ba, Brad Rolly? 2 beses tayo nag-usap, tandaan mo yon. Hinahanap mo pa yung page ko na kung saan yung interview natin. Brad, sorry to tell you, binura ko na yung page ko na yon. Para wala nang Ganun lang yung kasimple, Brad Rolly. Marami akong ebidensya. Sige, gusto mo, banggitin ko yung mga kasama mong founder. Ha? Sino ba yung may mga kilala kong founder na sinasabi mo Sino ba yon? Nandun ka ba sa sa yung sinasabi mo na Rancho State sa bahay ni Jerome Reyes? Doon naganap ang alyansa.
O, alam mo ba yon? O, wala ka naman doon. Hindi ka naman tinuturo na doon ka eh. O, puro ka lang maglabas ka ng ebidensya. O, Brad hindi ko lahat ng OPSI ikaw lang. Kasi yung mga ibang OPSI na kilala ko, hindi ko mabibig nila. Hindi katulad mo, daldal ka ng daldal eh. Diba? Kawawa naman ang akro sa ginagawa mo. Paano magkakaisan yan? Sasabihin mo, founder ka ng ritual. Paano founder ng ritual? Meron bang ganun? Founder ka ng handshake. Meron bang ganun? Baka founder ng fruit shake. O, yun. Pwede pa yun. Pero sasabihin mo, founder ng ritual, founder ng kalokohan yan. Walang ganun. Founder tao. Hindi ritual, hindi handshake. O, fruit shake, pwede, Brad. O, pwede kang founder ng fruit shake. Huwag mo naman huwag mo naman para kasi binabastos mo na yung mga founder natin. O, kasama ka na, sinasama na nga kita eh. Kahit hindi ka napaluan eh. Ulitin ko sa'yo, gusto mo magilitin mong akro, pumunta ka sa akin, tayo na mag-usap, papaluan kita. O, yun talaga. O, gets mo? Huwag ganun kasi, Rolly, huwag ganun. Ilang beses tayo nag-usap eh. Tinatanong ko ano ba gusto mo maging? Gusto mo maging founder ng Acro? O, di ba sinagot mo sa akin hindi? O, nagpapatawag ka pa ng founder. Walang founder ng ritual, walang founder ng handshake, Brad. Tao ang founder. Hindi handshake, hindi ritual. Sasabihin mo walang ritual yung mga founders. Wala ka pa wala nga ritual eh. Inadapt lang yan eh. Ba't ipipilit mo na lahat sila magpa-ritual? Diba? Ganun lang yung kasimple. Huwag ganun, Brad. Maging lalaki ka sa salita. Huwag yung puro wento na walang basihan. Ilabas mo lahat ng testigo mo para mapatunayan natin totoo sinasabi mo. At ilalabas ko lahat ng testigo ko na hindi ka napaluan sa akro. Gusto mo pa makarinig ng ganyan? Daldal ka ng daldal eh. Nahimik na nga ako. Ayoko na nga magsalita. Tapos may sinasabi ka pa tungkol sa akin. Hindi naman tayo magkaaway. Bakit mo ako inaaway? Di ba, Brad? Hindi kita inaaway ha. Sinasabi ko lang ang totoo ha. Di ba? Doon nagkaroon ng alliance dati na merging doon sa OPSI saka ng Acro na sinasabi mo. Doon yung sa Marikina Rancho State. Tama ba, Brad Rolly? Sino ba yung meron pa akong natatandaan na isang OPSI? Ano ba yun? Manansala. Isa yata sa mga founder yun o junior nyo yun? Yung Pergin Manansala ba yun? Founder ba yun? Hindi. Tinatanong ko lang na may mga kilala kasi ako na pwedeng tumustigo laban sa iyo na maglabas ng mga kasinungalingan ng pinagsasabi mo. Ganyan lang yung Brad Rolly. Wag kang mag-assume. Hindi ka founder, walang founder ang handshake. Saka na ritual. Hindi totoo yun. Founder. Ano ka? Nagpapatawag ka pang founder. Hindi ba tayo nahihiya nun? Di ba? Sasabihin mo, okay, wala problema yun. Aminado naman tayo na inadapt ng Acro yung ritual. Pero wag lahat, pilitin mo magpa-ritual. May mga ibang founders dyan na wala talagang ritual. Saka yung mga batch 73 na walang ritual. Ba't mo sila pipilitin? Ang dami na nga Acro nag-adapt dyan sa sinasabing ritual eh. Yung paso sa kanang kamay, yung araw sa kanang kamay. Hindi ka pa ba masaya niyan? Tapos sasabihin mo pa na hindi founder yung mga founder ngayon. Hindi founder ng Acro dahil wala silang ritual. Kalokohan yan, Brad Rolly. Alam mo yung sinasabi ko. Huwag ganun. Kakarmahin ka niyan. Tingnan mo. Huwag mo sabihin tsamba. Huwag mo sabihin tsamba. Pag inabot ka ng karma, tapos ka. Huwag sana umabot tayo sa ganun, Rolly baby. Di ba? Huwag ganun. Saka huwag mo akong banatan. Hindi man tayo magkaaway. Di ba? Kala mo hindi darating sa akin, hindi aabot sa akin. Yung mga nakapaligid din sa'yo, may mga nagsusumbong din sa akin.
Hindi naman siguro na gusto nila tayong pag-awayin dahil totoo sinasabi nila. Kaya nagsasabi sa akin. Oh, maliwanag yan mga brads ha. Itong si Rolly, hindi na paluan sa akro yan. Kaya huwag kang mag-assume na ikaw isa ka sa pundasyon ng akro. Oh, ngayon, kung gusto mong maging talagang lihiti mo at may karapatan ka magsalita, eh magpapalo ka. Oh, mga brad, yan si Rolly, hindi na paluan sa akro yan. Papayag ba kayo ng ganon? Aba, eh kung tayo mamatay-matay tayo ng pinaluan eh. Siya libre lang, instant, akro. Oh. Di ba? Rolly, sana ano yung isipan mo. Kung gusto mo makipag-ayos ka ng ano. Hindi yung sinasabi mong ayaw kang harapin ni Founder Boy. Para kang multo na kinakatakutan nila. Hindi totoo yun. Hindi ka nga kilala eh. Paano ka harapin? Oh. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Hindi ka nga kilala eh. Paano ka harapin? Oh. Diba sila Brad Hector, kilala ni Founder Boy. Pinapakita naman ng mabuti, hindi naman masama ang pinapakita. Oh, ganun lang yun. Oh, sino ba ang kumakampi sa'yo? Sa mga naging kasama mo sa OPSI? Sila Cesar, Makandili, na madalas ko makita na umaayon sa'yo. Naku, Panginoon ko. Dalawa lang kayo naniniwala sa katotohanan na sinasabi nyo, na ginagawa-gawa nyo lang. Yun, Brian, gusto ko lang malaman ng buong kapatirang Alpha Kaparo na si Rolly walang karapatang magsalita dahil hindi naman siya isang lehitimong akro. Di ba? Hindi naman. Yes, bro, Brad. Nabasa mo po yung ating chairman po ng International Council. Parang I think nagkaroon din po sila ng tawag dito ng interview with this. Sinasabi din daw ni Brad Rolly na hindi siya ang nakaisip ng ritual. Kung hindi, Si Alex. Alex Ramirez. So, paano yun. Siguro, totoo yun. Pero, hindi, kahit na sabihin mo sila Brad Alex Ramirez ang nakaisip niyan, hindi pwede sila tawagin founder ng ritual. Hindi, Brad Brian, ano ka ba sa akin? Naniniwala ka ba na walang founder ang ritual sa mga handshake na yan? Hindi bro, pag sinabi kasi nating founder, kung yung organization ang pinag-uusapan kasi Correct. Oh, maliwanag yun. Kaya kayo mga Brads, huwag kayo magpapaloko. Yung sinasabi, doon tayo sa totoo, buksan ng tenga, buksan ng mata. Aba, bukas na bukas to, Brad. Ano pa gusto mong buksan ko? Alam mo, pinapaniwala mo yung mga Brads, nakakaawa naman sila. Saka bro, no? Maliwanag na kayo na pong nagsabi, even the founder itself, di ba bro, sinabi nila na they will observe, kumbaga, kikilalanin, no? I-observe po yung ritual, yung handshake, pero hindi na pag-uusapan yung OPSI. So bakit kaya nilalabas nila ngayon yung usapang OPSI? Ewan ko siya kay Rolly. Ewan ko siya kay Rolly. Ibig sabihin, yes. Baka kalit po nilang buhayin yung OPSI. Ayun nga, hindi ko maintindihan sa kanila, maliwanag naman yun eh. Ibig sabihin, wala kang paninindigan. Hindi ka lalaki. Ikaw nagpupumilit ng ganyan eh. Kilala ka naman sa akro. Na kahit di ka napaluan, kilala ka naman sa akro. Ano pa anuin mo? Ano pang aanapin mo? Diba Brad? Paano tayo magkakaroon ng magsasama-sama yan ng maayos? Kung isa ka sa dahilan para maniwala sa iyo at hindi paniwalaan yung mga talagang tunay na founders natin. Di ba, Rolly? Tama sinasabi ko? Oh. Hindi ko alam yan, Brad Hector, na si Brad Sunny Flores hindi napaluan sa akro. Pero totoo yung sinasabi ko na hindi kayo napaluan ng OPSI sa akro. Yun lang kasi gusto kong iliwanagin dito. At alam mo rin yun, Brad Hector, na yung sinasabing gentleman's agreement na wala nang lalabas ang ng OPSI. Ewan ko kung patutuhanan mo yung sinabi ko.
Pero bro, parang sinasabi ni Brad Hector, nakasamili na daw po sa usapan na tatanggapin sila sa ACRO at wala nang paluan na mangyayari. Tama. O hindi pa ba sila ano noon? Hindi pa ba masaya sila noon at hindi na sila makakatikim ng palo? Pero dapat umano sila sa salita nila. Hindi kasi sila nag-i-stick doon sa salita nila na ito pinag-usapan natin, pagkatapos ito wala nang lalabas ha. Ba't ngayon may lumalabas pa rin? Dahil si Rolly ang nagkakalat ng ganyan. Oh. Sana, ewan ko kay Rolly, basta kami nakapag-usap na niyan eh. Ilang beses na kami nakapag-usap niya, parati ko tinatanong sa kanya yan eh. Oh. Ngayon, ano-ano naman kumakalat. Papantay magkakaroon ng unity dyan. Brad Rolly. O, di ba? Kung nanahimik ka na lang, tinago mo na yan. Dahil acro ka na nga eh. Hindi ka na opsi eh. O. Di ba? Simple lang yun. Acro ka na. Hindi ka na opsi. Ano pa gusto mo? Recognition. May recognize naman ng baste. Acro baste ah. O, di ba dyan din galing na nag-aral din dyan sila Brad Arnel. O, di ba? Arnel Lorenzo, founder Arnel Lorenzo. O si Brad Obet, Posadas, dyan din nag-aaral. Founder Obet, di ba? O, founder Edwin Solano. O, hindi yung kinukwentuhan pa ako dati, kaya umano mga acros ay dahil kayo, malalaki kayong tao doon sa Baste. Hindi ganoon. Ilan lang ba kayo doon? Hindi ganoon, porket malalaki kayo, katatakutan na kayo doon. Hindi ganoon. Matakot kayo sa acro. Dahil papaligiran kayo na acro. Ang Baste. Oh. Sabi mo, kaya dahil malalaking tao kayo, kaya sumama. Ba't maliit ba si founder Edwin Solano? Oh, di ba? Uy, kahit naman sabihin mo, kami dati, kahit malaki kalaban namin, sige lang. Sabayan. Hindi ganun na acro, na kaya lang kayo kinuha na isama sa amin dahil malalaki kayo at matatapang kayo. Hindi ganun. Maraming matatapang na acro na nakapaligid sa Baste. Yun lang, Brad Rolly. Sana ituwid mo yung mga sinasabi mo. Hindi, sabi ko nga sa'yo, hindi tayo magkaaway. Pinaanuhan ko lang yung mga sinasabi mong kasinungalingan lahat yung mga sinasabi mo kasi. Oh, huli-huli na kita eh. Nag-usap na nga tayo, tapos iba-iba pa sinasabi mo. Oh, sa akin nga lang eh. Oh, paano kung hindi sana rin ako magsasalita, kaya lang pinilit mo ko eh. Ayaw mong patahimikin. Oh, sige pa rin ang daldal mo. Isa pa, tinitira mo ang patalikod na sinasabi mo, akong taga-bulong kay Founder Boy. Hindi totoo yung Brad Rolly. Oh, diba? May sariling disposisyon yung tao. Saka, pakinggan ba ako pagsasabi ko mali? Diba? Hindi na mapapayag yun. Isa ako laban sa buong acro. Ako ang kakampihan niya, hindi yung mga salita nung nakakarami. Maling-mali yun. Nagkataon lang na magkaibigan kami ni Founder Boy. Pero pagdating sa usapang kapatiran, desisyon niya. Ganun lang yun. Hindi po pwedeng yung desisyon ko masusunod. Ano yun? Lahat na sinasabi mo kasi. Oh. Saka, wag ganun na sinasabi mong nagkita kayo ni Founder Boy. Hindi ka nakilala eh, pipilit mo. Oh, sasabihin nyo, may Alzheimer's yung isa. Baka ikaw. Hindi mo na nga naaalala eh. Oh. Diba, Brad? Wag ganun, Brad Rolly. Basta, hindi kita inaaway ha. Ang sinasabi ko lang, yung totoo. Oh. Sige, sa sinabi ko, sa mga sinabi ko na hindi mo tanggap, alin doon lang hindi mo tanggap, yung hindi ka napaluan sa acro. Kaya nga binibigyan kita ng pagkakataon, Brad Rolly, punta ka sa akin, tayo mag-usap. Papaluan kita. Lambing na palo lang. O di acro ka na. Di ka pa noon. At least napaluan ka. Hindi yung ganyan na daldal ka ng daldal eh. Hindi ka naman napaluan sa acro. Dapat nga, wala kang karapatan na magdaldal ng ganyan. O. Di ba, Brad Rolly? Hindi kita inaaway, Brad Rolly, ha? Magkaibigan pa rin tayo, ha? Sinasabi ko lang kung ano yung mga mali. Pinapatotohanan lang natin.
Oh. Yung sa'yo, true lies. Ano true lies? Ibig sabihin, ano ba yun? Bro, may tanong dito, no? Kailan ba daw nag-merge ang OPSI at saka Alpha Kappa, Ro? Ang pagkakaalam ko, 76. 1976. So, 3 taon nang pinatitibay ng Exit. mga naunang 1973 yung kapatiran. Hindi, ang sinasabi ni Rolly, sila raw ang akro. Alpaka raw yung una. Ano ba yun? Di ba sinasabi ko nga na walang alpaka. Hindi ko alam kung saan nakuha ni Rolly yun. Yung alpaka. Oh. Kaya raw naging alpaka raw yun dahil yung road daw kinuha sa pangalan niya. Abay, matindi. Di ba? Bakit ba yung pangalan mo ba, Brad Rolly, may letter H? Ano ba? Greek ano ba yan? Ro? Ano? Uso ng salitang bakla dati? May H ang susunod na letter? Di ba? So, para lang po to correct that, 1975 po nag-merge ang ACRO at C. Baste, mga gano'n, 75 siguro. Kasi pagkakalam ko, 76. 2 years nang buo yung ACRO nun, bro. Ibig sabihin, madami na ng member nun. Oo naman. 1975, meron na sa FEU eh. Meron na rin sa UE. OPSI, saan ba? Basti lang sila eh. Di ba? Yung sinasabi ko ngang merging na sinasabi, okay na nga yung merging. Pero yung sinasabi ko lang, yung para sa akin, hindi mo matatawag na merging yun. Inabsorb lang natin sila. 1975, yun, yun. Yung Brad, oo. So, bro, ngayon bro, sa mga lumalabas na to, ano kaya ang motibo nila? Bakit kailangan nilang ilabas to? From the word itself, kanina binanggit na even FF Boy, sinabi niya rin dati na tatanggapin sila sa ACRO, makikipag-merge sila. Yun nga, tinatanggap na rin yung ritual at yung handshake. Pero mawawala na at buburahin na yung OPSI. So bakit kaya nilalabas ngayon yung history ng OPSI? Yun nga hindi ko mapawari Brad Brian eh. Ano ang motibo ni Rolly? Bakit kailangan eh? Actually, hindi lang ngayon niya. Matagal na niyang inaano yan. Minsan, ewan ko kung natatandaan niya, nandun kami sa Cubao. Hindi ko na alam kung anong year yun. Nagkita-kita ang Basti dyan, ang FEU, ang UST, ang Mapua. Nagkaroon ng meeting doon. Nagkaroon ng meeting doon. Nandun ako. Nandun si Rolly. Nag-walk out si Rolly noong mga panahon na yon. Alam ni Rolly yan. Sa Cubao yon, nangyari sa Cubao. Somewhere in Cubao. Nagkaroon kami ng meeting. Naimbita ang FIUSA doon, ang FEU. Andun ang Baste. Nandun ang Mapua, nandun sila Jerry Sioso, nandun din, nakita ko, sila Obet Delara, nandun. Jojo Del Rosario, nandun din. Nag-walk out sila. Dahil nagtalo sila ni Jerry Sioso na pinipilit itong bakit hindi recognize as founder to si Rolly. Bakit i-recognize? Hindi naman siya founder talaga. May ACRO na, bago ang, sige, sa OPSI, founder siya ng OPSI, wala namang problema yun, wala tayong pag-uusapan doon. Ngayon, nakipagsanib puwersa siya sa ACRO, kalimutan na yung OPSI. ACRO na sila. Pero dapat, wala nang lalabas na kung ano namang history ang gusto nilang ngayon. Maliwanag yung Brad eh. Ibig sabihin, katunayan lang na hindi ka lalaki kausap. Kung nandun ka man sa usapan, which is ang alam ko, wala ka doon. Sa likod ng UST, hindi sinasabi mo, may pakartibar-kartibar ka pa. Meron ka pa sinasabi dyan sa may hindi totoo yun. Hindi ka pa natandaan mo minsan, Brad Rolly. Minsan nagmi-meeting kami doon sa bahay nila founder Edwin Solano. Hindi ka tumawag, tinawagan ka pala ni JDO, ni Joey De Ocampo para iklaro at kinausap mo yung mga ibang founders. Ano ba sabi sa iyo? Di ba? Alam mo kung ano sinabi sa iyo. Ano ipipilit mo ngayon? Founder ka ng ritual. Tawa lang ako sa iyo.
Anyway, Nandiyan na nga, salamat. inadapt na nga yung ritual mo. Ano pa sinasabi mo? Yung handshake. O sige, sa'yo na yung binuka na handshake. O, binuka yung kamay. Yung daliri na handshake, sa'yo na. Pero huwag mo sasabihin na walang handshake ang acro nung nagsimula. Tapos sasabihin mo, pag yung mga founders na yan, kung talagang acro sila, dapat may ritual. Ba, ikaw ba susunod? Eh, kailan ka? 75, 73 ang mga yan eh. Nauna sa iyo yan eh. Pasusunurin mo sila sa iyo? Ano yun? So yun bro, no? Sinasabi lang natin ngayon na bakit ngayon si Brad Joel Miguel Lopez ang nag-explain about pangalan nun, Brad Rolly. Kasi nga po, si Brad GML po mismo ay nakasama niya po si Brad Rolly. So, ilang beses na? Nag-usap kami niya, nag-usap. Yan, and of course, I saw from the interview before na ini-interview nga siya. So, nandito ngayon si Brad Joel Miguel Lopez na patutuhanan lahat yung mga sinasabi niya kasi may pinagsamahan sila. At nandito siya ngayon para itama po yung hindi natin alam kung sino nagsasabi, pero I'm sure yung mga impormasyon na nilabas ni Brad Rolly. So yun po yun mga kapatid, no? So yun po, pinapaliwanag lang natin bakit siya lumalabas po ngayon. Yan. So anyway, bro, I think Alpaca Paro is established well na. Siguro sa mga, yes, we do recognize our seniors, bro, no? Para kinikilala naman natin sila, pero sana tumulong sila para mapaganda ang ating kapatiran sa Alpaca Paro. Yun ang gusto natin mangyari. Tumulong na lang sila. Huwag na sila manggulo. O, gusto mo, Brad Rolly, tayo ka ng fraternity mo. Alpaca Paroli. O, huwag na Alpaca Paro, Alpaca Paroli na lang. O, tayo ka, at least, solo-solo mo yung Rolly. O, huwag ka magagalit, Brad Rolly, ha. Magkaibigan pa rin tayo. Kaya lang, totoo lang sinasabi ko. Oo nga. Oh, ayan, tama sinasabi ni Founder Boy. Bakit ni Misan hindi nabanggit ni Brad Jun Pasaporte yung pangalan ni Rolly? O, na-interview nga siya eh. Na-interview siya. Kung ano raw ba, ba't may Delta Kappa raw? Hindi niya nga alam eh. O, paano ba nagkaroon ng Delta Kappa raw, Brad Rolly? Hindi mo rin alam eh. O, tapos sasabihin mo, founder ka ng ritual. Founder ka ng ng handshake. Oh. Hindi mo nga alam kung ano nangyari. Kailan ba 'yon? 1975, 76, yung kay Brad June na nagkaroon ng Delta Kappa sa UE. Oh, ba't di mo alam 'yon? Di ba founder ka? Oh. Hindi nga nabanggit ni Brad June Pasaporte pangalan mo kay Founder Boy. Ibig sabihin, hindi ka kilala. Oh. Di ba? Sa bagay, mas ahead ka sa amin. Sabi mo, may sinasabi ka pa na 1960 high school ka dyan sa ngayon, sa tingin mo, nakakalimot ka na ba? O, ano ba yan? Sign of old age? O, naiintindihan ka namin, Brad, pero wag ganun. Wag na masyado naman lahat na sinasabi mo, puro kasi sinungalingan eh. Oh. Diba, Brad? Meron pa akong isa na, hindi ko na sabihin sa'yo, malapit din sa akin, si Jerome Reyes. Siguro si Jerome Reyes mas ahead ka doon. Dahil siguro si Jerome Reyes, junior ba yan? Junior nyo lang yan o ano? Ayoko na magkwento, ayoko na kasi yung mga tao na sa kabilang buhay na no. Kaya wag masyado mag-assume, Brad Rolly ha. Walang founder ng ritual, walang founder ng ng handshake. Founder ng fruit shake, meron. Pwede mong gawin titulo yung Brad. Ganun lang yun. Huwag ka magagalit, Brad Rolly ha. Totoo na sinasabi ko. O, ngayon, yung kung totoo sinasabi ni Brad JML at pasisinungalingan mo, di magsisinungaling ka uli. Di ba? O kung kunyari, alam ko, totoo sinasabi ko ngayon, Brad Rolly, tapos pasisinungalingan mo, di magsisinungaling ka uli, wala rin pupuntahan. Mag-isip na lang.
Ganun na lang, Brad, kung paano tayo magkakaayos. Kung magkakaayos sa isang akro. Pag-isayin natin. Total andyan na naman akro ka na nga Oh. Huwag mo lang ilalabas yung mga ganyan-ganyan. Kasi pag nilabas mo, hindi tayo tuturing akro. Oh. Ang tingin ko sa'yo, opsi pa rin. Kasi naglabas ka na ng mga ganyan-ganyang salita na naman Oh. Sabi ko nga sa'yo, ang may karapatan lang magsalita sa loob ng kapatirang akro, yung lehitimong akro. Oh, ganun lang. Simple lang yan, Brad Rolly. Ngayon, kung gusto mo maging lehitimo, kahit kung hanggat daldal ka pa rin ng daldal, kung ano-ano pinagsasabi mo, sa'yo yan. Pasok ka uli as neophyte. Oh. At papaluan ka namin. O di akro ka na ngayon, kahit magdadaldal ka dyan, okay lang. Di ba? Yun lang yun. Yes, Brad Ryan. So, okay ka na bro. Nasabi mo na lahat ng gusto mong sabihin or may mga gusto ka pang idagdag? Wag na. Mamaya, atakihin yan Sabihin, ako na naman sisihin. Wag ganun. Nagsasabi lang tayong totoo, hindi tayo nangaaway. Dahil ako, ayoko na may kaaway. Kahit na maraming ganit sa akin, doon sa paksyon na iniwanan ko, sana maintindihan niyo ako. Yun ang paniniwala ko, nagkamali ako. Ngayon, hayaan ko na lang sila na makaisip kung yung naisip ko at na-discover ko. Ganun lang yun. Huwag kayo magalit sa akin mga brad, hindi tayo magkakaaway. Kahit tirahin niyo ako ng tirahin sa social media, okay lang yan. Walang problema sa akin yun. Hindi na ako nagre-retaliate. Kita nyo, hindi na ako sumasagot. Ang dami bumabanat sa akin dyan, ang mga dati ko naging kaibigan. Pero hindi ako sumasagot. Kahit post sila ng post, hindi ako sasawsaw sa post nila dahil wala akong karapatan para sumawsaw doon. Kaya nga, mga brad, sa post ko, please lang, huwag di kayo magko-comment ng hindi maganda. Para patas lang. Ganun lang yon, Brad. No? And of course, no? I think we have a lot of issues na dapat mag-focus ngayon. So, we're asking siguro si Brad Rolly mismo, makiisa na lang, makisanib, ayusin natin yung kapatirang Alpha Kappa Rho. Let's not go back to the history. Kung gusto nila bro, isulat nila yan, ipunta nila sa chapter nila, ipasulat nila. Because yung history po ng Alpha Kappa Rho, buo na po. Buo na po ang history ng Alpha Kappa Rho. Ngayon, sa mga nag-claim na gusto maging founder or may mga gusto silang, may mga idagdag sila sa akro kasi madaming lumalabas ngayon bro. Bakit hindi nila dalhin sa chapter nila? Ipasulat nila doon. Kasi may karapatan sila doon bro Chapter nila yon, ipasulat nila yung history na doon. At least, gumawa pa sila ng libro na doon, mababasa ng mga susunod na mga membro ng chapter nila. Pero sana, buo na, napakalaki na. Even yung, nakita mo sa 50th anniversary, napakadami ng akro. Sana buo na ang history ng akro. Huwag na nating guluhin. Bagkos, magkaisa tayo, makiisa tayo. Pagandahin natin yung mga nagiging problema ngayon ng Alpha Kappa Rho. Pagandahin natin kung paano natin tulungan yung mga membro ng Alpha Kappa Rho ngayon. Bigyan natin sila ng trabaho. I think maraming kapit si Brad Rolly. Minsan may mga pinopost siya ng mga kasama niya. Ba't di na lang gamitin yun para matulungan tong mga membro natin para sa ganun is ma-appreciate siya. Tama ka Brad Ryan. Napakaganda nung sinabi mo. Dapat ganun na lang. Konting mensahe lang sa mga nakasama ko dati. Magsama-sama tayo mga brads. Pakinggan nyo ang sinasabi ng puso nyo. Huwag yung sunod-sunod lang kung kahit na okay lang. Brad, tama yon ang sinasabi ko dati na kahit papano nagkasama tayo dahil napaniwala ko na pinaglalaban ni Brad JML ay tama. Ngayon natuklasan ko lahat na umabot sa akin, nakausap ko ng personal si Founder Boy, lahat yung pinasinuwalingan niya at naniniwala naman ako sa sinseridad ni Founder Boy na nagsasabi siya ng totoo. At napag-isip-isip ko, meron talaga mga senyores, yung mga senyores na talagang sumisira at hindi ko malaman kung ano mga intensyon ng mga yan. Ganun lang Brad. Ako, sasabihin nyo, lumalabas si Brad JML dahil si Brad JML may ambisyon yan. May ambisyon uli yan tumakbo. Wala na po. Ordinaryong akro na lang tayo ngayon. Ayaw nyo pa ba yan?
nananahimik na po ako. Kaya lang, may mga lumalabas na ganito, kinakasama pagkakaisa na sinasabi na hindi naman natuloy. Dahil hindi naman kayo lumapit. Gusto nyo lumapit ng August 8. Pwede naman pag-usapan yung unity before August 8. Hindi doon sa venue mismo kung saan may selebrasyon ng 50th anniversary. Mali naman ho siguro yun. Sana ho naiintindihan niyo ako. Sabi, yun lang, sana magkasama-sama tayo uli. Huwag kayong magagalit sa akin, mga brads na naiwan ko dyan, na mga nakasama ko dati. Hindi tayo magkaaway. Doon lang ako pupunta ngayon sa alam kong tama, na nalaman kong tama, na dati pinaglalaban ko, kala ko tama. Nagkamali ako, tao lang tayo mga brads eh. Kayo rin nagkakamali. Ang makabaliktaran natin siguro, yung pagkakamali ko, tinutuwid ko. Ganun lang siguro. Sana sa inyo ganun din mangyari. Huwag na tayo magbanggit-banggit ng mga verses na nanggagaling sa Biblia. Pagkatapos nakakamputan naman, inaano naman kayo ng diablo sa loob ng katawan nyo. Diba? Ipa-verse pa kayo. Pwede na lang, Chris verses, bro. Chris verses. Pwede pa na lang banggitin. Kamusta nga pala kay Brad Chris versus Brad Chris, long live sa'yo, Brad Chris. Wow, man! Long live sa'yo, Brad. Kaibigan mo na si Brad Chris, ha? Magkaibigan na kami niyan, hindi na kami magkaaway niyan. Love na ako niyan, hindi na ako inaaway niyan. Ganun lang talaga, bro, yung pan na dumarating talaga tayo sa hindi pagkakaintindihan, pero lagi nating tandaan na meron yung, kumbaga, may mga hindi tayo pagkakaintindihan, pero at the end of the day, acro will definitely be acro po yan. So darating yung time na magbabanggaan ka yan at magpapasyensyahan. So sana magkaisa na lang po tayo sa lahat mga seniors na bumubuo pa ng another history. Sana itigil na lang natin kasi kawawa naman po yung mga bata, yung mga bagong pasok na focus na lang sila sa community service, mag-focus sila sa mga gandang pwedeng gawin nila sa acro, pati sila nahihila sa mga dahil sa mga history na nilalabas natin. Di ba, bro? Oo, tama, Brad. Brad, meron pa ako isang sabihin na, actually, dalawa, hindi isa. Isa lang muna. Tungkol dyan sa natin, sa Security and Exchange, yung sa SEC. Mga Brad, yung mga, sana, wag naman sasama ng loob yung ibang mga nakarehistro dyan dito sa SEC dito sa Pilipinas. Huwag naman sana sasama ang loob nyo. Darating ang araw na mawawala lahat yan. Mabubura lahat yan. Ang maiiwan lang, yung talagang original. Yun lang ang maiiwan. Pwede natin gawin yan di ba? Pwede natin gawin, naalisin lahat yan, burahin lahat yan, sinasabi yung nakarehistro dyan, na may kaugnayan sa Alpacaparo. Pwede yun, kung alam nyo lang. Sana, yung mga nagyayabang dyan na ganito, sana huwag kayong mapahiya pag naalis yan. Isa lang magreklamo dyan, magkakaroon ng demanda, tanggal kayong lahat. Yun lang yun, huwag magmalaki. Pangalawa, bro. Yung pangalawa, sandali, nawala sa isip ko. Pero may pangalawa pa Siyang ina. Wala na, tanda na Sige, pag naisip ko, okay, sige. Wala Siguro bro, bibigyan natin ng pagkakataon yung mga viewers natin na magtanong kahit na 5 question lang tayo bago tayo magpaalam. Okay, sige, no problem. Wag lang mat mga brads wag mat. Oo, at saka wag lang 20,000K kasi wala tayo nun. So mga bro, sino pong may katanungan? Any question? Yan, 1972 daw. Tapos na yung issue na yan 1972. Wala 1972, no? I think ang 1972 bro, binuo po at alam natin na ang Alpacaparo ay nabuo sa UST. At ang mga founder mismo nagpapatotoo na nabuo po noong 1973. So sana Alam mo, nung pumunta ako ng Bicol, may mga na-meet din ako 1972 dyan na sila 1972. Nakasuot ako ng project.
Tinatanong ko, akro ko. Oo, akro ko. Akro ka rin ba ako? Opo, kaya lang 1972 ako. Oh, paano nangyari 1972 ka? Nauna ka pa sa nagtatag? Kalimutan na yung 1972. Walang 1972, mga brads. Opo, tama po yun. Siguro nagkaroon lang ng pagkakamali sa time, a date. Oo, pero siguro kalimutan na natin yon kasi mga kakolegyo po ang bumuo ng Alpha Kappa ron, 1973. Hindi po tayo magkakamali yun kasi mga college student sila. Kayo, Tinapos na nila Founder Boy yung issue na yan. Nung pumunta sila ng Bicol, tapos na yung issue na yan eh. Meron pa ba na tanong? bakit gumawa ng NC? Ba't di na lang tinuwid ang mali sa NGC? Hindi. Ganito yan. Ayan, isa pa sa mga ano eh. Kasi nagkaroon dati ng usapan na buburahin ng buburahin ng INC, buburahin ng NGC, at buburahin ang Grand Council. Nagkaroon ng usapan na yun eh. Binura lahat yun para magkaroon ng isang eleksyon. Binura, nung natandaan mo na inano ang NGC, binura ang NGC, bumaba ako bilang NGS ng NGC dahil sumasang-ayon ako doon sa buburahin lahat ng konseho. Oh, binura yun na. Kaya nga nagkaroon ng brad ng eleksyon. Nagkataon lang, yung grupo ko dati, hindi sumali sa eleksyon na binuo ng INC. Kuha mo, Brad, hindi sila umano. Hindi kami nakipag-cooperate. Ngayon, nanalo ang INC at may nanalong ibang NGS na. Siyempre, may nanalo eh. Ngayon, karapatan ng bawat NGS kung anong itatawag niya sa gobyerno niya. Kaya naging NC. Karapatan ng NGS yun eh, na gawing NC, yung dating INC. Pribilehiyo ng isang NGS yun. Kung sino mananalo, kung anong gusto niyang gawing gobyerno, yun ang mga nagkataong NC. Sino ba? Pagkatapos, tinuloy ni Taggart, NC. O si Shaq, NC. Yun ang gusto nila eh. Wala tayong magagawa doon. Pribilehiyo nila yun. Nasa kanila yun. Anong gobyernong gusto lang gawin. Kaya yung nagtatanong, nabura po namin yan lahat. Binura namin lahat yung konseho na yan. Nagkaroon ng eleksyon ng, yung sinasabi niyong INC ba yun? Hindi. Yung NSC. Oo, kaya ginawang NC. Ganun po yun. Hindi po bigla lang binago. Nagkaroon po ng gobyerno, yung nanalong NGS, yun po naglagay doon sa sa NC. Ganun po yun. So, yan mga kapatid, siguro sa mga next na usapin naman natin, at least please make sure to share this sa lahat ng mga sinabi ni bakit sa ayos kapatiran kabilang ng division. Yun. Ito bro, no? I think we have one good question here. Ano po ba ang maaari nating maitulong sa pag-aayos ng kapatiran sa kabila ng division na nangyari? Manahimik. Huwag bumanat sa social media. Ganun lang. Maggalangan tayo kung talagang sinasabi nila na dalawa konseho. Wala tayong magagawa. Basta ang konseho pinaniniwalaan natin, yun ang lehitimo. Dahil nandito mga founders natin eh. Itong lehitimo na itong gobyerno na to, ang National Council, ang pinaniniwalaan ng mga founding fathers natin. Kaya, dito tayo. Ngayon, kung talaga meron kayo ibang konseho, di sige, wala namang problema, wala namang umaawat sa inyo. Ngayon, sinasabi nyo, pag hindi kayo nagparehistro, hindi kayo akro, katarantaduhan yun. Hindi totoo yun. Hindi kayo mare-register dito sa bagong gobyerno. Mga pangalan nyo. Ganun lang yun, pero sasabihin nyo, tatanggalin kayo sa akro na sinasabi ng iba dyan eh. May nababasa ako, parang pinaghirapan natin sa akro, hindi na tayo akro pagkatapos ng ganitong sa buwan na to. Hindi totoo yun. Lawakan yung mga isip nyo, mga brad.
Lawakan nyo lang mga isip nyo. Hindi ibig sabihin na hindi kayo nagparehistro, hindi na kayo akro. Malaking katarantaduhan yun. Hindi ganon, Brads. Hindi ganon yun. Kung ayaw nyo, huwag nyo. Wala namang pilitan to eh. Ang sinong gusto magparehistro, kaya hindi ba kayo ano dyan? Ibig sabihin, pinarehistro kayo dito sa National Council. Ano ba ibig sabihin nun? Hindi ba unity yun? Di ba? Isa yon sa form ng unity na ginagawa nila para lahat tayo magkasama-sama. Eh ngayon, umiiwas kayo magparehistro. Dahil natatakot kayo maging ano kayo nasa gobyerno kayo ng National Council. Hindi namin problema, yung problema niyo yun. Di ba? Pero wag niyo sabihin na hindi na kayo akro. Hindi totoo yun. Kahit na ako, nandiyan pa ako sa inyo, hindi ako papayag na hindi ako magiging akro. Akro pa rin ako. Ganun lang yun eh. Simple lang mga brads, mga sis, sana buksan yung mga isip nyo. Palawakin nyo, wag yung pag nakarinig kayo na pag hindi kayo na pag-reason, hindi na kayo akro. Mali yun. Hindi totoo yun. Saka bro, na nakikita ko, well, kung dalawa talaga, nahati man yan, siguro itong mga leaders, yun na po yung kanilang no? Kumbaga, it's a challenge to them na pagandahin yung sistema. And my idea about that registration, to give you one good example, may nangangailangan ng tulong. Ano bang ginagawa natin? Chinecheck natin kung legit or hindi yung isang akro. Itatanong natin kung saang chapter pa siya. Hihintayin pa natin yan, naabangan pa natin kung patutunan, ano kung naging busy yung GS niya. Hindi yan bibigyan ngayon ng memo na siya ay tunay na akro. Baka patayin na yung pasyente bago natin ma-check kung lehitimo siyang akro. Yun po ang kagandahan ng isang nakaregistered at nagkakaroon po tayo ng isang database na isang pindot na lang sa computer. Uy, akro nga to, nandito sa database natin, makikita na natin yung data niya. So pag tinulungan natin yan, matik na yan. Akro na to, hindi na natin kailangan babaan pa yung GS niya na i-check kung talang lehitimo bang akro ito. So, iyon po ang kahalagaan ng isa sa na talagang meron na tayong digital system dito sa Alpha Kappa. Sa kanon, kung may mga pangangailangan or to give you one good example, dugo bro, diba? Scan mo lang yan, makikita mo na kung ano yung dugo na kailangan niya. Pag tinulungan natin, alam na natin kung anong dugo ang bibigay natin. Yun po ang isang kagandahan kung bakit sa ibang organisasyon, hindi lang sa Akron, nakakaroon sila ng talagang sinasabi natin na database. Para sa mga ganitong paraan ay napakadali na lang po natin i-check yung mga membro natin. So sana palawakin natin yung ating pag-iisip. Well, it's the choice of everybody kung gusto nila lang parehistro or hindi. Pero sana alisin na natin yung yung siraan. Magpasalamat na lang sila na may mga opisyal ngayon na mga nag-iisip ng about sa mga ganitong mga ikakaganda ng organisasyon. Kaya sabi nila kung itulong, abay manahimik ka na lang kaysa manggulo ka. Tama. Siguro sa tahimik mo, abay makakatulong ka na doon. Minsan may mababasa ka pa dyan. May mga brats na gagatong pa, ginagatungan pa. Mali. Ibig makatulong, di ba? Ngayon, kung meron sila talagang mga reklamo, may mga reklamo sila tungkol dyan, may reklamo sila sa ID, hindi magreklamo sila. Meron naman tayong para, andyan naman ang BOT, magsampa sa reklamo dyan. Yung sinasabi lang sa ID, dyan lang nagsimula. Sino ba? Hindi naman si founder po yung nag-ano sa ID. Di ba? Kung sino, doon kayo magreklamo. At sigurado naman, at tutulungan ko kayo na yan. Ganun lang yun. O isa pa, naalala ko na, Brad Brian, kung sakasakali po si Brad JML ay maatasan po kung sakasakali lang po na maatasan tayo para kinatisin ang mga pekro, pasensyaan po tayo mga Brads. Ayaw nyo ba yon kung halimbawa na masasabi na legit kayo, kung talaga naman hindi kayo legit, wala tayong magagawa. Depende yan sa mga magpapile ng reklamo tungkol dyan sa mga pekro. Pasensyahan po tayo mga Brads. Wala akong inano dito, wala akong sinisino dito. Mapa-NC ka man, mapa-NGC ka man. Sorry. Pero kung sa akin maaatang ang ganyan klaseng trabaho, pasensyahan po. Sa unang-una pa lang po, humingi na po ako ng paumanhin. Hindi ko po kayo gusto hiyain. Gusto lang natin malaman ng totoo. Ganun lang po. Ulitin ko po mga Brads, galit po si Brad JML sa mga pekro.
Ganun lang po. Ultimo nga ho kapatid ko. Sabi ko, pasok ka ng acro, hindi ka mahihirapan. Si Brad JML po, kahit na kapatid, kahit ano, pare-parehaso, makakatikim kayo ng hataw na hindi nyo maano sa tanang buhay nyo. At least, mamahalin nyo acro. Diba? Ganun lang yun. Kaya sa mga mapapadala nun natin ng sulat, kung sakasakali lang po, hindi ko po tinitiyak sa inyo, na ako po maatasan para tumingin dyan sa mga pekro. Bantay kayo dahil parehas po tayo. Lahat po. Wala pong NC sa akin, walang NGC. Pag sinabing pekro kayo, imbestigahan natin kayo, patunayan nyo kung talagang akro kayo, gano'n lang kasimple. Kukunin natin lahat ng ebidensya, lahat ng taong nakakilala sa inyo, yung mga MI nyo, mga GS nyo. Huwag nyo sasabing patay na. Gano'n lang po. Yun lang po. Sana po, walang magagalit dahil doon lang po tayo sa tama. So, Yun, naalala ko na. Any message sa mga kapatiran natin ngayon? Any good message, bro, sa ating Siyempre. madlang people sa kapatirang Alpha Kappa Rho? Any advice, motivation? Go ahead, bro. Sa mga brads ko sa Alpha Kappa Rho, hindi po tayo dapat mag-away-away. Wag po kayo magagalit sa akin. Lahat po kayo, pag nakita ko, hindi ko pwedeng hindi kamayan. Mapa NC man, NGC man, o anong gobyerno man kayo nasasakupan, kakamayan ko po kayo lahat. Wala po, basta Brad, basta lihitin mo Brad, kakamayan po natin. Ngayon po, sana po, sa mga kapatid ko na tigilan na ho natin yan sa social media. Isa ho ako sa tirador dahil sa social media, pero nakita niyo ho ngayon, hindi na ako kumikibo, hindi na ako nagre-react. Sana po, ganun din po kayo para matuloy na po ang talagang inaasam na unity. Ngayon, ang sinasabi ko sa konseho man na sinasabi nyo at dito sa National Council, lahat po tayo magkakapatid. Kaya lang, nagkataon lang na iba-iba tayo ng paniniwala. O yung mga paniniwala rin na yan, sana rin, pinagdadasal ko rin, na maliwanagan din kayo na tulad doon nangyari kay Brad JML. Huwag po kayo magagalit sa akin dahil yun lang pong tama ang tinitingnan po natin at ayaw ko kayong kaaway. Hindi ko kayo inaaway. Gusto ko magsama-sama tayo, mga Brads. Palakasin at palawakin ang kapatirang Alpha Kappa Rho sa mga nasasakupan nyo at mabuhay kayo lahat at mahal kayo ni Brad JML. Long live sa inyo mga Brads and sis. Iyon, okay. Thank you very much po, Brad Joel Miguel Lopez, sa pagsama niyo po at pagbabalik niyo dito sa Acro TV. And of course, Acro TV will continue to update niyo and mga pag-uusapan po natin next time, trabaho, siguro we'll make sure na makikipag-contact po tayo sa other agencies. So abangan niyo po yan, time to time, magpo-post po tayo ng trabaho. At sa edukasyon naman po, siguro pag-uusapan natin next time. We'll try, bro, baka may kilala kayong kapitan na Acro para ma-invite natin dito, para maitanong natin kung ano ba yung pwedeng maitulong ng Acro, yung chapter ng Acro doon sa mga barangay nila, no? So, mga barangay chairman ba sinasabi mo, Brad Brian? Mga barangay captain, itatanong Okay. natin. Barangay captain, barangay chairman. Dito sa lugar ko, ang barangay chairman dito is Brad natin. Dito sa lugar ko sa Intramuros at sa ibang panig na Maynila, marami rin akong kilalang mga barangay chairman dyan, puro mga Brads din natin. Yun. Sila pa, tanong natin kung ano ba yung pwedeng itulong ng isang chapter sa mga barangay, kung paano ba natin mailapit sa kanila yung mga Brad natin na mga chapter dyan, kung paano sila makapag-community service. Kasi time to time, yun naman yung pinaka-way natin na makilala sa ating komunidad. Kaya nga tayo nagkakaroon ng community service. Pero this time, siguro may turo natin sa lahat ng mga chapters yan na mas maganda talaga makipag-ugnayan sila sa barangay officials, mga local barangays, para mas makilala tayo. So yan. Sige. Sige, Brad Ryan, hayaan mo. Sasabihin ko sa mga Brad na barangay captain na makipag-ugnayan sa iyo dyan sa Acro TV, Brad Ryan, para So yun, bro, maraming salamat at long live po sa iyo.
Mabuhay Oo, ka, sa'yo Brad. rin. Maraming salamat, Brad Brian, saka sa pasalubong na bote na inabot mo sa akin. Maraming salamat. Ha? Long live, long live. Long live sa'yo, long live.